Ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi niya pababayang magtapos sa problema ang buhay mo. Basta manampalataya ka sa Kanya. Laban. Kapit lang. Kung ikaw ngayon nanonood ng pelikula, telenovela na aargabyado yung bida, anong sinasabi mo? Nasa kanya ang huling halakak, siya ang bida. Marunong ka pa sa direktor, sasabihin pa natin sa iba. May conflict lang, may problema lang para gumanda yung storya, pero sa huli, okay pa rin yan. May saving factor pa rin para sa bida. Kapatid, ikaw ang bida sa buhay mo. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kilala niyo si Abraham Lincoln? Si Abraham Lincoln, nawala ng trabaho taong 1832. Natalo din siya sa lehislatura taong ito. 1833, nalugi ang business niya. 1835, namatay ang kanyang mahal na asawa. 1836, nagka-nervous breakdown siya. 1838, natalo sa pagiging Speaker of the State ng Amerika. 1843 at 1848, natalo sa Kongreso. Rejected for the position of land officer noong 1849. Defeated in the Senate, 1854. Defeated for the nomination for Vice President of the United States in 1856. Defeated again in 1858. Akalain yun, puro period 2 eh. Pero in 1860, siya ang naging presidente ng Amerika. Napapansin nyo ba? Sigurado ko napapansin ninyo. Hindi lang kayo makapagsalita, nahihiya kayo. Siguro minsan napapintasan ninyo yung simbahan, bagamat maganda nga, pero may mga palitadang sablay. May mga naglabas na mga wire. Tingnan nyo yung mikropono, nandito. Wireless nga ito, pero nandyan may wire. Ang daming mga patsi-patsi pa. Sasagutin ko yung komento ninyo. Hindi pa maayos kasi hindi pa tapos. Hindi pa maayos ang buhay mo kasi hindi pa tapos. Ang Diyos, may inaayos pa ang Diyos. At hindi lang niya inaayos yung labas, inaayos din niya yung loob. Yung loob mo, para mas maging matatag ka, para mas maging malapit ka sa Kanya, para makita mo kung paano gumagalaw ang Kanyang mga kamay sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Mind you, may mga problemang mas nagpagkakaisa sa pamilya. Kapatid, kung yung solar system, ayos na ayos gumagana ng maayos Alam ba ninyo na kung konti lang, mapakonti lang na malapit tayo sa araw, masusunog tayo, pero tansyadong. Maayos na maayos. Kung yung solar system, naayos niya ang buhay mo, hindi niya maayos. At kung yung solar system na walang buhay, inayos niya, ikaw pa kaya na buhay? Na mahalaga sa Kanya? Father, kung inaayos niya, bakit may sakit pa rin ako? Bakit ganito pa rin? Marunong ka pa. Ikaw na mag-ayos. Di ba, minsan ganun tayo? Ikaw na. Teka, inaayos ko Diyan ka. Ba't ganun ang ayos? Ako ang nag-aayos, di ba? Pupwedeng sa tingin mo, he is failing. Sa tingin mo yon, hindi sa tingin niya. Malinaw. Hindi lang yon ang paraan niya. Marami siyang paraan. And He may allow you na isipin, He is failing in your terms. Basta you allow Him to win in His terms. Lahat ng nagpunta dito, hindi naman gumagaling lahat May mga kaibigan pa akong malapit sa akin, hindi naman gumaling Pero wag mo sabihin na talo sila. Wag mo sabihin na talo sila. Hindi ikaw nasa kalagayan lang. Hindi ikaw yung namatay na payapang namatay. Hindi ikaw yung namatay na walang pagsisisi sa buhay. Hindi ikaw yung namatay na pagpikit mo, pagdilat mo, ang Diyos ang sumundo sa'yo. Hindi ikaw ang nasa kalagayan niya. Kaya wag mo sabihin na talo siya. Hindi ka matatalo. Kung sa simula pa lang sumasampalataya ka na at hanggang dulo. Tagal ko nag-iisip ng i-homily ngayon. Tagal. Alam po ninyo, kanina, siguro 2 a.m. gising pa ako. Hindi ko talaga binibitawan. Ayan, alam nila yung sermon ko nung
nung hindi pa napapolish, hindi pa ang pangit talaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sermon ko? Nakakatulog ako, kakaisip. Pagising ko, maliligo na ako. Alam ba ninyo, natapos ko yung sermon ko ito, 30 minutes lang, pero buong araw akong nag-iisip, wala. Pinatulog niya ako. At sa pagtulog ko, kumilos siya. Kasi siguro sinasabi niya, kanina ka pa isip ng isip, hindi nga yan ang gusto kong sabihin mo eh. Patulog ka. Pagising mo, sasabihin ko sa'yo. Kaya kung minsan sinasabi sa atin, mabait yan pagtulog. Kasi pagising tayo, gusto natin tayo. Sabihin mo, Lord, sige, ikaw nang bahala. Pero, aligaga ka pa rin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ingat. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho. Lumaban ka, pero pabayaan mo siya na kumilos sa buhay mo. Magtiwala ka sa kanyang proseso. Ang sabi sa Salmo 121, hindi natutulog ang Diyos. Kaya habang tayo natutulog, siya ay kumikilos. Yung pagtulog na yan, dapat hindi lang literal yan. Yung pagtulog na yan, dapat figurative din na, Lord, ginawa ko na yung kaya kong gawin. Inilalagay ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Patulugin mo ko nang gusto kong maniwala at maramdamang kumikilos ka sa aking buhay. Ito sana ang ating ipagdasal sa banal na misang